Guys, ito ay Panasonic torch power inverter, bali nagka-problema yung compressor nito kaya ibinenta, ngayon ang ginawa nitong ating tropa ay pinalitan niya ng ibang compressor. Bali ang ipinalit niya ay compressor galing sa Daikin. So ang nangyari, ito yung nilagay niyang compressor ng Daikin. Yan. So, hindi siya umubra, guys. So, syempre naman sa ating mga technician na doon tayo sa trial and error lagi, sumusubok tayo ng ibang diskarte. Pero ito ay hindi umubra. So, bakit hindi ito umubra? Kasi, itong compressor ng Daikin, guys, ay 3-phase. Samantalang ang mga compressor ng Panasonic ay single phase. So, parehas naman silang 220. At maaaring yung frequency ay pareho din. Pero dahil sa 3-phase yung Daikin, hindi siya obra dito sa Panasonic. So ang ginawa natin ay kumuha tayo ng ibang compressor na pang Panasonic. So ito ang na-discover natin, although ito ay R32 refrigerant. So modelo na ito, So meron tayong nakuha na compressor na nakasalpak na kasi hindi na natin maipapakita. Compressor ng Panasonic na R410 yung refrigerant. Sinalpak natin. So far, okay naman siya. Kagaya niyan, kung titingnan natin yung parameters niya, ayan, lumamig na siya ng gusto. Tapos, kahit torch power to, dahil malamig na, ayan na lang yung kanyang amperahe. So, mababa na, ibig sabihin, saka ngayon parang yung compressor niya ay tahimik na, parang hindi na siya yung kagaya kanina na rumirevolusyon ng gusto, mataas ang speed. So yan, so mas nagfit yung same brand Panasonic, pero ang refrigerant niya ay 410A. So yun siguro, guys, ang sikreto ng compressor na inverter, mayroong single phase at mayroong 3-phase. And usually kahit na 3-phase yan, kahit na magkaiba na yung ibang specs niya, basta 3-phase, halos gagana yan. Ang problema lang yung magiging andar niya kasi hindi siya kagaya nung original. Halimbawa, meron kasing 3-phase din kagaya ng LG, na ang LG ay 3-phase din, pero usually ay mga 40 volts to 20 ata yun. So pag umandar yon, parang mataas kagad yung andar niya, kasi kung ilalagay mo siya sa 3-phase na parang sa Daikin na 220, so mataas kagad yung voltahe niya, kaya gagana siya pero hindi siya kagaya nung tamang andar talaga, So usually nung guys, nung nag-aaral tayo sa school, tungkol sa refrigeration air conditioning, ang instruction lang kasi sa atin talaga noon ay okay lang na gumamit tayo ng pyesa na hindi eksakto bilang pang testing, pero kung dapat ay yung talagang i-fix mo na siya, kailangan same value na hanggat maaari, para wala tayong iisiping magiging aberya. So ito, yan, napakatahimik na nung andar, kaya okay na ito. So, salamat na muli, at meron kami na i-share sa inyo, at sana kapulutan nyo rin ng mga technique, kasi syempre tayo pare-pareho naman tayong technician. Siguro yung iba ay gusto lang marinig yung ibang aspeto. Itong share namin sa inyo, sana makatulong po sa inyo. Maraming salamat.